Hey mga Juan, usap tayo. Bakit nga ba parang naglaho na lang sa hangin ang investigasyon sa mga missing sa bungero? Di ba? Ang daming headline noon, ang daming press con, ang daming pangako, tapos biglang crickets. Walang tunog. So today, bubusisiin natin yan. Diretso, klaro, walang palibrigoy. Modern Filipino, real talk. Una sa lahat, balikan natin saglit. Sabong, legal, online, live, kung ano-ano, laking pera, laking impluensya. At kapag malaki ang pera, malaki rin ang posibilidad na may malalakas na taong involved. Nagsimula ang kwento. May nawawala, may CCTV, may sasakyan, may pangalan, may venues. Tapos biglang nag-slow-mo ang lahat. Parang pelikulang paulit-ulit yung trailer pero di na pinalabas. Bakit? May tatlong malalaking dahilan. Sistema, politika, at takot. Tatlo lang yan pero sapat para pahintuin ang kahit anong investigasyon, lalo makong high profile, high stakes, at high risk. Unahin natin ang sistema. Sa totoo lang kapag may kaso kang ganyan, maraming ahensya ang involved. PNP, NBI, DOJ, LGUs, minsan BI, AMLC, DICT Forensics, Telcos, lahat may role pero hindi pare-pareho ang timeline, hindi pareho ang priorities, at madalas hindi maayos ang pag-share ng data. Imagine mo, CCTV sa City A, saksi sa Province B, transaction sa Bank C, tapos yung suspect dumaan sa checkpoint sa Region D. Kung walang connected na timeline at iisang command center, laging may malalaglag na detalye. At sa mga kasong ganito, yung detalye ang buhay ng buong investigasyon. Isang araw na delay, tapos na. Isang witness na nagbago ng isip, goodbye. Isang hard drive na hindi properly na secure, corrupted na. Ayun na. Pangalawa, politika. Oo, alam na natin to, pero hindi ibig sabihing normal, okay na. Political well is oxygen. Kapag wala nun, lahat ng galaw suffocated. Nasa news cycle, go. Biglang may ibang issue, shift. Kung sino ang nakaupo, sino ang may malakas na backer, sino ang may hawak ng budget. Lahat yan nakakaapekto kung gaano ka-urgent ang investigasyon. At huwag nating kalimutan, sabong is negosyo. At ang negosyong yan may perceived connection sa police, sa LGUs, sa ilang regulator, sa ilang matataas na tao. If the case threatens powerful interests, may tatlong pwedeng mangyari. Delay tactics, diversion, o denial. E di habang tumatagal, lumalamig ang trail. Ang sabi nga, justice delayed is justice denied. Pero mas masakit kapag justice delayed is justice forgotten. Pangatlo, takot. Kailangan nating maging totoo dito. Mga saksi, natatakot. Pamilya, natatakot. Ilang police or investigator, oo, may takot din. Career risk, personal risk, political risk. Kung ikaw ang witness at nakita mo kung paano nawala yung mga nauna, maglalakas loob ka pa bang lumantag? Kung alam mo may impunity ang mga armado, may budget, may link sa untouchables, pipirma ka ba ng affidavit? Alam mo ang sagot. And that's the chilling effect. Tapos sa social media papaduduguin ka pa ng trolls. Sino pa ang susugod sa ganyan? Ngayon, isa-isahin natin yung mga sinasabing dahilan bakit nahinto. Una, wala nang bagong leads. Well, oo. Kung hindi mo i-harvest yung digital forensics on time, CCTV overrides in 15 to 30 days, telco metadata, may retention limits, e-wallet, may trace pero kailangan ng court order, mawawala talaga. Kung dosenas ng subpoena at search warrant delayed, bye. Kaya mahalaga yung early evidence preservation. Parang crime scene pero digital. At hindi laging may trade unit para dito. Dito pumapasok ang underinvestment. Kulang sa gear, kulang sa tao, kulang sa training, kulang sa sense of urgency. Pangalawa, nasa korte na. We can't comment. Classic line. Gets naman natin nasa sub judice ang iba. Pero ang tanong, ilan ba talaga ang kaso ang umabot? Ano ang charges? Nasa na sa docket? Ilang hearings na? Sino ang depensa? Ano ang prosecution strategy? Nasaan ang witnesses? Kasi kung nasa korte nga pero wala namang malinaw na narrative kung paano pinoprotektahan ng mga witnesses at evidence chain, parang press release lang yan. Kahit nasa korte, pwedeng maburyong sa continuances, resets, absences at technicalities. Kung walang kabig ng publiko, lulubog talaga. Pangatlo, nag-cooperate naman ng mga agencies.
Sana all coordinated. Sa papel maganda yan, pero sa ground, iba. Case officer rotations, reassignments, retirements, nawawala institutional memory. Walang single owner ng kaso. Tapos nagbabago ang priority depende sa headline, kaya maraming investigasyon ang nagiging project-based. Sumisikat lang kapag mainit sa media. Teka lang, update muna tayo tungkol kina alias na Totoy at mga kapatid niya. Kung naalala ninyo, lumuntang ang pangalan nila bilang critical witnesses sa ilang insidente na konektado sa pagkawala ng mga sabungero. May mga salaysay sila tungkol sa modus, paano kinukuha, saan dinadala, sunusino ang nakikita nilang kasali. Malinaw ang tanong niyang marami. Hindi ba sapat ang testimonya nila para umusad ang kaso? Diretsong sagot, sa ideal na mundo, malaking tulak na yon. Pero sa totoong mundo ng korte, may standards. Ilang corroboration, ibang ebidensya na tumutugma sa sinasabi nila, CCTV frames, telco records, plate matches, financial trails, at physical links katulad ng fibers, soil, or cell site pings. Kapag ang testimony ay galing sa insider o accomplice type, laging yang tinitimbang ng judge sa credibility tests. Consistent ba ang timeline? May independent confirmation ba? May motive ba para magsinungaling? Protected ba ang witness o napipilitan lang? At kung may takot or harassment, pwedeng magbago-bago ang salaysay, which weakens the case. Kaya ang sagot, kung sapat na ba? Kulang kung mag-isa lang. Kailangang ikabit sa objective evidence. Ang problema, kung late na ang evidence preservation or may chain of custody issues, mahirap tumibay ang sinabi nila. Dagdag pa, kung ay naakusahan ay may posisyon, koneksyon o armas, may witness intimidation risk na nagre-resulta sa retraction, inconsistency, or pag-urong sa korte. Kaya kahit impactful ang kwento ni Totoy at mga kapatid niya, kung hindi ito tinulungan ng tamang forensics, tamang protection, at tamang case building, mag-i-stall pa rin. Ngayon, ano ang dapat? Kasi kung rant lang tayo, walang mapupuntahan. Kailangan ng blueprint. Number 1, assemble a joint task force with teeth. Hindi token task force ha. Yung may dedicated prosecutor team, digital forensics unit, financial trackers, witness protection ops, at interagency data room. Isang war room para lahat ng leads. CCTV, ANPR check, telco CDRs, e-wallet flows, plate recognition, checkpoint logs, pinagdidikit. Ang goal, timeline reconstructor. Saan huling nakita, sinong kausap, anong sasakyan, anong ruta, anong device ping, anong cash in at cash out pattern. Kahit late, may mai-resurrect pa sa data kung hahanapin ng tama. Number 2, witness protection na may kredibilidad. Hindi, bahala ka sa buhay mo. Dapat may relocation, stipend, legal counsel, at digital hygiene. Witness na walang digital protection, madaling matunton. Dito papasok ang diskarte, new numbers, air gap devices, strict comms discipline. At dapat may hotline na hindi nalalagag sa kamag-anak ng kalaban ang informasyon. Trusted intake channels are everything. Kasama rito ang particular na protection kina Totoy at mga kapatid niya. Kung gusto nating tumibay ang testimonya, dapat mabuhay at makapagsalita sila ng malaya at consistent. Number 3, congressional oversight with milestones. Hindi yung hearing na pasyaw lang. Dapat may 30, 60, 90-day deliverables, number of leads revived, evidence preserved, cases filed, witnesses secured, interagency mo signed, budget realigned. Dapat may public scorecard. Kapag may liwanag at may takdang petsa, mas mahirap takasan. Number 4, follow the money. Sabong is cash flow. Where there's disappearance, may logistics. Vehicles, fuel, burner phones, payoffs, lahat may trace kung masipag ka. Bank secrecy, may legal pathways. AML flags, pwede. E-wallet anomalies, pwede. Ang principle, if you can find the body, find the budget. Financial forensics breaks denials. I-match ang sinabi niyan Totoy at mga kapatid niya sa gastos na nangyari sa mga araw na yon. Toll, gas, SIM buys, cash outs. Number 5, victim family legal coalition. Huwag kanya-kanya. Isang abogado pool, shared evidence repository, coordinated comms. Kapag magkahiwalay, madali silang ma-intimidate individually. Pero kung coalition, mas mahirap i-pick off. At mas malakas pagdating sa requests for writs, amparo, habeas data para mapilitan ng state actors na mag-present ng information. Number 6, tech partnerships
telcos, mapping platforms, AI video analytics vendors, hindi lahat dapat gobyerno ang gagawa. May academy na pwedeng tumulong sa data stitching. May civil society groups na may OSINT skills. May mga engineer na marunong mag-automate ng license plate recognition from low-quality footage. Magtanong, mag-tap, mag-collab. Hindi kapintasan ang humingi ng tulong. Kapalpakan ang magpanggap na kaya mong mag-isa. Number 7, media strategy na may disiplina. Yung hindi lang sensational headline. Kailangan explanatory journalism. Paano gumagana ang evidence chain? Ano ang practical limits ng CCTV retention? Paano tinatrabaho ang cell tower triangulation? Anong legal hurdles sa data requests? Kapag naiintindihan ng publiko ang proseso, mas may pressure na huwag i-stonewall ng mga agencies. At siyempre, linawin natin, may mga investigasyong nahinto, hindi dahil walang nangyari, kundi dahil may gustong ilayo sa spotlight. The silence is not neutral. Ang katahimikan minsan ay diskarte. Kapag tahimik, namamatay ang kwento. Kapag namatay ang kwento, namamatay ang momentum. Kapag namatay ang momentum, saka pumapasok ang wala na tayong magagawa. At doon ako hindi sa ngayon. Laging may magagawa. Ang tanong lang, sino ang gagawa at hanggang saan ang kaya? Meron ding cultural factor. Kapag nasanay ang publiko na ganyan na talaga, bumababa ang collective outrage threshold. Parang frog in boiling water. Unti-unti, di mo namamalayan, kumukulo na. Kaya mahalaga ang memory. Ang bawat pangalan ng nawawala, hindi statistika. Tao yan. Anak, magulang, kapatid. Kapag tiluring mo ang numero, wala nang urgency. Kapag binalik mo sa tao, bumabalik ang timbang ng kwento. Pag-usapan natin yung accountability. Sino ba talaga ang may pananagutan? Hindi sapat ang rogue elements at unknown gunmen. Kung may pattern, pare-parehong modus, pare-parehong lugar, pare-parehong oras, pare-parehong koneksyon sa sabong venues, may structure. At kapag may structure, may organizer. At kapag may organizer, may proteksyon. At kapag may proteksyon, may mas mataas. Hindi pwedeng mas stuck sa foot soldiers lang. Kung foot soldiers lang nahuhuli, hindi yan justice. That's housekeeping. Isang reality check. Ang criminal investigations, lalo na kung syndicated, hindi sprint. Marathon to. Pero kahit marathon, may pace. Kung walang pace, ibig sabihin walang training, walang coach, o walang interes. Halata sa artifacts. Kung walang case updates, walang periodic briefs, walang court schedules, walang bagong motion, ibig sabihin tumigil ang takbo. Pahinga o intentional? Ikaw na ang humusga. Ngayon, magtatanong, anong pakialam natin? Sa bungero sila, alam nilang risk. Hinto! Ganyan magsimula ang impunity. Kapag pinili mo kung sino lang ang deserving ng justice, papayat ng papayat ang proteksyon hanggang sa isang araw. Ikaw na ang wala. Justice system is not a VIP lounge. Dapat all access. Kapag may nawala, may nagkasala, at may nananagutan regardless kung sino ang biktima. Practical na tanong, paano i-restart? Step by step, walang magic. Evidence inventory, lahat ng existing case files, digital dumps, CCTV polls, witness notes, ikatalog sa isang unified index na searchable. Kung papel, iscan. Kung USB, i-hash. Kung footage, i-timecode. Gap map, tukuyin saan butas, missing timestamps, unretrieved cameras, unsubpoenaed telco data, uncontacted potential witnesses. Planuhin ang recollection kung may chance pa. Lead scoring. Anong lead ang may highest probability to effort ratio? Unahin yon. Hindi pantay ang leads. May red herrings. Focus. Witness re-engagement. Approach with new protection terms. Kung dati kulang, ngayon buo. Relocation, stipend, legal, digital security. Lalong-lalo sa mga tulad nila Totoy at mga kapatid niya. Huwag natin silang iihwan sa ere tapos aasahan natin ng buong bigat ng testimonya. Financial track. Court orders para sa specific accounts at e-wallets tied sa movement timeline. Hanapin ang expense signatures, fuel clusters, toll entries, SIM purchase, cash outs, i-match sa points at tinukoy ng mga saksi. Vehicle analytics, plates,
partial plates, make and model recognition, paint transfer possibilities, maintenance records, may listahan ng LDO, may pattern ang rentals or borrowed vehicles. At comms graph, kahit limited ang content, metadata is gold. Sino ang tumawag ka kanino? Gaano kadalas? Anong oras? Saan ang cell site? Build a network, not just the narrative. At huwag kalimutan, may public dimension to. Kailangan natin ng tamang expectation setting. Hindi araw-araw may breaking development, pero dapat buwan-buwan may measurable progress. Halimbawa, this month, 12 additional cameras recovered, 3 witnesses relocated, 1 financial conduit identified, 2 suspects indicted. Ganun ang accountability ng may laman. Meron ding role ang tech sa publiko. Community-sourced CCTV. Kung may QR portal ang LGU para mag-upload ng dashcam or storefront footage within a date range, game changer yan sa first 30 days. Kahit late na tayo, pwedeng i-institutionalize para sa future cases. Kasi hindi pwedeng lagi tayong huli. Kailangan mauna naman minsan ang sistema kaysa sa sindikato. Then there's the elephant in the room. Internal complicity. Kapag may uniform na involved, mas delikado. Pero mas importante na mas maingat. Independent oversight, body cams, custody logs, geofencing ng patrol vehicles. Hindi yan pang pera o pang PR, pang proteksyon yan sa taong bayan at sa matinong pulis na nadadamay. Kung wala nito, lagi tayong may gray area na pwedeng pagtaguan. Kung tatanungin mo ako kung bakit nahinto, ito ang sagot. Kasi pinayagan nating huminto. Pinayagan ng budgets, pinayagan ng priorities, pinayagan ng katahimikan, pinayagan ng takot. And if we can allow it to stop, we can also decide to start it again. Hindi ito magic, desisyon lang to na seryosohin. Tapos may isa pang layer, justice narrative. Ang mga pamilya ng biktima, napapagod, naiwan sa limbo, walang katawan, walang closure, walang kasong tapos. Ganong kabigat yun? Araw-araw hindi mo alam kung magluluksa ka ba o maghihintay. Hindi ito statistics, ito ay buhay na nakasabit sa kawalan. Kaya ang investigasyon hindi lang para sa headline, para ito sa isang normal na umaga na pwedeng bumalik. Para makatulog ang mga tao nang hindi iniisip kung sino ang susunod. May nagsasabi, move on. Ang banong, move on to what? Move on to a country na kutob na lang ang justice, na ang boses ng may pera at armas ang mas malakas kaysa sa boses ng nawawala. Hindi yan move on. That's giving up. At hindi tayo ganon. So ito ang hamon. Kung gusto nating bumalik ang investigasyon, kailangan kolektibo. Public pressure na may laman, hindi lang galit. Alamin ang case numbers, alamin ang hearings, alamin ang prosecutors, alamin ang status. Sumulat, magtanong, mag-follow up. Ang mga opisina may hotlines, may emails, may FOI. Gumamit. Hindi para manggulo, kundi para magpaalala. Nandito kami, hindi namin nakakalimutan. At sa mga nasa loob ng sistema na gusto ring ayusin to, alam kong meron. Ito ang lakas nyo. Documentation, proper chain of custody, logs, memos, progress reports. Kapag dumating ang araw na may magtanong, may maipapakita kayo. Dahil mas maraming tahimik na matinong lingkod bayan kaysa sa maingay na bulok. Pero kung mananahimik din kayo, parang pumayag na din kayo. Sa dulo, simple lang. The investigation did not vanish. It was smothered by delay, by fear, by convenience. At kaya naman itong iresuscitar by design, by courage, by persistence. Kaya ko uulitin, where the trial went cold, we bring heat. Sa timeline na lumamig, magdadala tayo ng oras at liwanag. Sa witness na natakot, magdadala tayo ng proteksyon. Sa sistema na natagod, magdadala tayo ng disiplina. Sa publiko nakalimot, magdadala tayo ng memorya. Hindi ito fairy tale ending. Hindi ako mangangako ng happily ever after. Ang pangako lang, kung kikilos tayo, may pagbabago. At kung mananahimik tayo, walang mangyayari. Sobrang basic, sobrang totoo. Kaya ngayon, kung ikaw ay investigator, journalist, abogado, techie o ordinaryong mamamayan, meron kang pwedeng gawin. Kahit maliit, dahil bawat maliit na ginagawa mo nakakatulong para mabuo ang utinga pa rin. At pag sapat ng tahi, buo ulit ang tela.
Sa mga naiwang pamilya, hindi kayo invisible. Ang boses nyo ang guide. Pag nawala yan, maliligaw lahat. Hindi nyo dapat hayaan. Kami ang sasalo kapag pagod na kayo, pero sana sabihan nyo kami kung paano. Kasi hindi kami manghula. Dapat guided, dapat grounded. Sa mga may hawak ng kapangyarihan, hindi lahat ng laban kailangan ng preskon. Kailangan lang ng tahimik na trabaho na may resulta. Babalik ang tiwala kapag nararamdaman ng hustisya. Hindi kapag may magarang salita. Show, don't tell. File, don't float. Protect, don't poster. At sa sindikatong nag-aakalang nakalampas na, hindi pa. Ang mundo ay umiikot. Ang mga hard drive minsan nasisira. Pero ang alaala ng komunidad, mahaba ang retention. Lalabas din yan. Maaga o huli, may magbubukas ng pinto at may lumalabas na kwento. Ang tanong, ready ba ang sistema pag nangyari yun? So bakit nahinto ang investigasyon? Dahil wala tayong ginawang sapat para hindi ito huminto. Ano ang susunod? Piliin natin na magpatuloy. Hindi ito viral video lang. Ito ay buhay. At ang buhay, hindi dapat nawawala ng walang kasunod na katotohanan. Ako ang may acne. At hanggang may tanong, may kwento. Hanggang may kwento, may laban. At hanggang may laban, hindi tayo titigil. Salamat sa pakikinig. Ingat kayo. At sa mga nawala, hindi kayo nakalimutan.